Tapos lang banggitin, yung nararamdaman ng Holy Spirit sa ating pag-aaral, no? Kasi ang Holy Spirit, gustong-gustong kumilos. Pero naghahanap siya ng kagaya ni Jesus, na ready, willing and available. Willing and available. Itong na-discover ko, kumisan, iniisip mong wala akong ability. But the truth is, ako rin po wala akong ability. But I made myself available to God. Because God is not looking for ability. He's looking for availability. Alam mo, drop out po ako. No? Ang daming mga kulang sa akin. But when I made myself available to God, when I made myself available to the Holy Spirit, ibang spiritual growth ang nangyari sa buhay po natin. And I believe yan din ang mangyayari sa atin. Kasi yung desire ng Holy Spirit, magamit tayo. Marami sa atin nagpipray, Lord, gamitin mo ako. Holy Spirit, gamitin mo. Sa totoo lang, kapatid, gusto Lord na gamitin ka. Na yung mga kamay mo yan, yung mga may sakit, gagaling. No? Yung mga may problema, lalaya. Yung maraming tao, mga pangaral ka, maraming masave. But most of the time, we do not make ourselves available to God. Now, si Jesus, paano ba niya ginawang available ang buhay niya para sa makapag-level up? Hindi na nanatiling bata lang, Jesus lang in an obscure. He fulfilled all righteousness. Bagaman siya'y banal, bagaman siya'y anak na ng Diyos, banal, di ba? Nagpabaptize pa rin kay John the Baptist. Nag-submit sa anointing ni John the Baptist, sa ministry ni John the Baptist. Yan ang nakasunod sa Matthew chapter 3, verse 15 hanggang 17. At nang ginawang available ni Jesus ang kanyang sarili sa Ama, nabuksan ng langit. Ang Holy Spirit bumaba sa anyo ng kalapati. At narinig yung tinig, ito yung pinakamamahal kong anak na lubos kong kinaluludan. Kaya nasabi ni Jesus, my will, my meat is to do the will of Him who sent me. Pag gano'n na ang puso natin, kapatid ko, we're making ourselves available to God. No limit to the anointing of God, of the Holy Spirit in your life. Amen? Walang limit ang pwedeng magawa. But the problem is, maraming Christian ngayon, at kumisan mga lingkod pa ng Panginoon, walang time sa prayer. Alam ba si Jesus, how Jesus made Himself available to the Holy Spirit? Maaga pa lang nagpe-pray na. Lumuluhod na. Son of God na yan. Jesus Christ na yan. Kaya yung anointing sa buhay niya ang tindi. Kaya the moment maglakad siya, mag-preach, walang struggle. Makita pa lang siya ng mga demonyo, lumalayas na. Pag sinabi natin, making yourself available, nasa prayer ka, nasa word ka, willing kang gawin ang kalooban ng Diyos kahit hindi popular. Kaya nga kuminsan, marami sa atin, tinutulungan tayo ng Holy Spirit na lalong mag-grow unti-unti. Amen? Kasi kuminsan, hindi natin kakayanin. Si Jesus talagang prepared po siya. Kaya nga po, nais kong basahin natin yung, i-declare natin to, ang Luke chapter 4, verse 18. Ang sabi ni Jesus Christ, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin. Actually, even in the Old Testament, hindi lahat dinadapuhan ng Holy Spirit. Hindi lahat na-anoint. Pero si David na-anoint. Kasi ang puso niya gawin ang kalooban ng Ama ng Diyos. He is a man after God's own heart. Kaya ang Holy Spirit excited. Kung excited tayong makakita ng milagro, magamit ng Lord, pumatay ng igante, no? Pagpalayas ng demonyo, make yourself available. Ito, pagkatapos na ng fasting ni Jesus, 40 days and 40 nights, nag-fasting po siya. Sabi niya, basahin natin malakas ng sabay-sabay, 1 to ready read, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin. Gawin natin personal. Sapagkat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag at ang muling pagkakaroon ng paningin ng mga bulag upang palayain ang mga naapi. Nabigla yung mga tao doon sapagkat si Jesus lang ang nag-claim ng ganoon. Siya lang ang nag-claim. Pag tayo nandun sa ganung classic level, nakiklaim mo na, nare-recite mo na yan, ina-apply mo sa buhay mo, pagkabat niya naka-apply sa Messiah, but we are the body of Christ. We are the church. Si Lord nasa langit na. Ang Holy Spirit naghahanap ng katawan ngayon ng body.
na magamit niya. And we, the bride of Christ, the body of Christ, the church, the Spirit lives in us. Ito'y totoo din sa atin ngayon. Amen. Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya ang dapat natin gawin ngayon, yung lumakad tayo sa Holy Spirit. Kaya sabi sa Galatians 5:16, kaya sabi niya, mamuhay kayo ng ayon sa nais ng banal na Espiritu. Sabi nga sa'yo, excited eh. Ang problema, kung minsan kontra yung desire natin sa desire ng Holy Spirit. Para hindi ninyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Verse 17, sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu. At ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito. Kaya hindi nyo magawa ang gusto nyo gawin. Kaya pag natalo natin yung desire of the flesh, yung old human nature, and we learn to walk in the Spirit, ibang level ng anointing ang ating mararanasan. At yan ang pinapangarap natin sa buong Christ in you. Yan ang desire natin sa bawat isa sa atin na lahat tayo mga anointed. Kamukha ng mga nasa Book of Acts. Lahat ng mananampalataya, puspos ng Holy Spirit, puspos ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Hallelujah. Ang ganda ng pagkasabi sa English, sabi niya, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. So now, kung atin titignan yung ating mga binasa yan, walking in the Spirit should be the most normal things we can do as a child of God. Dapat normal lang yan. Nang sabihin ni Pablo, walk in the Spirit, hindi ito mystery. Sabi niya, walk in the Spirit. Alam ni Pablo, pwede siyang lumakad. Sa atin, ginagawa ating mahiwaga ang normal lang. Bakit ko nasabi yan? Kasi tayo po'y pinanganak ng Diyos. Born again tayo. Amen? Sabi nga dyan sa John 3:6, ang taong pinanganak sa laman ay laman. That is physical birth. At ang pinanganak sa Espiritu, sa Holy Spirit, ay Espiritu. So tayo Espiritu. Amen? So normal lang, pinanganak tayo sa Espiritu, anak tayo ng Diyos, makakalakad tayo sa Espiritu. Kung paano sa physical, nakakalakad tayo. Kasi dalawa ang ating kapanganakan, natural birth, nang tayo tumanggap kay Jesus, spiritual birth, born again experience. Pero madalas na-focus tayo sa natural, sa physical, sa soul. Hindi natin nabibigyan ng mahalagang importansya ang spirit. Kaya pag sinabing walking in the Spirit, ang marami na hihiwagahan. Lahat ng nahihiwagahan, magsabi ng amen. Sa gabi ito, gagawin natin, tatanggalin natin ng hiwagang yan. Ang hiwagang bumabalot dyan, gagawin natin simple. How to walk in the Spirit. Paano mamuhay ng ayon sa nais ng banal na Espiritu. Yun lang po ang ibig sabihin ng walk in the Spirit. Mamuhay sa nais ng banal na Espiritu. No? Huwag natin pahirapan pa. Una, there must be ang first step. Kasi hanggat hindi ka umaakbang, walang step, walang progress. Amen? So ano ang first step to walk in the Spirit? Realization. Napakasimple, realization. Pag sabing realization, naliwanagan ka, naunawaan mo. Ito pala ang totoo, ito pala ang dapat. Realization that the only way to live the Christian life is through the power of the Holy Spirit. Kaya walking in the Spirit, kaya nga imposible kang maging Kristiyano kung hindi ka lumalakad sa Espiritu. Kaya bilangit-langit ito ni Pablo kasi may mga Kristiyano lumalakad sa laman. Kung babasahin natin buong konteksto ng Galacia, hayag yung gawa ng laman, sabi riyan. Pangangalo niya, karimari-mari na pamumuhay, no? Pagsamba sa Diyos-Diyosan, no? Paglalasing, lahat yan binanggit. Pero yung mga nabumuhay sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo, pag-ibig, kagalakan, no? Kapakumbabaan, kapayapaan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, katapatan, no? Kabutihang loob, no? Kabutihang asal, kagandahang loob. Yun ang lumalakad sa Banal na Espiritu Santo. Ang ganda ng pagkasabi sa Amplified, pasinayo sa Amplified Bible, sabi niya, but I say, walk and live habitually
In other words, hindi tayo urong-sulong. Hindi tayo step no, step yes. Hindi tayo stop dance. Anong ibig sabihin? Pag lumakad ka sa Holy Spirit, continuous, habitual. No? Tuloy-tuloy. Sabi nyo, tuloy-tuloy. Okay. Ibig sabihin, ang pagiging Kristiyano, hindi yun parang pag Sunday lang. No? Ang pagiging Kristiyano, 24/7. Ang pamumuhay bilang Kristiyano, paglakad sa kasabay ng Holy Spirit para makarating tayo. Ang sabi riyan, but I say, walk and live habitually in the Holy Spirit, responsive to and controlled and guided by the Spirit. Then you will certainly not gratify the cravings and desires of the flesh of human nature without God, but are prevented from doing what you desire to do. In other words, napipigilan. So diyan binanggit, meron pa tayo human nature. Yung human nature na without God. Kasi sa Bible, no, merong natural man, yung mga hindi born again. Hindi ko ito matatalakay ngayon, pero babanggitin ko lang. Merong carnal. Christian sila, pero mukhang hindi saved. They are dominated by human old life, old nature. No? Dictated by emotion, by the flesh, by the desires of the things of this world. Pero naman tinatawag na spiritual man who walks in the Spirit, nag-grow, nag-mature. So, hindi ko muna ipapaliwanag yan. Now, ang sabi ng verse 17, for the desires of the flesh, yung naisin daw ng laman, are opposed, laban, kontra, sa Holy Spirit. And the desires of the Spirit are opposed to the flesh, godless human nature. For these are antagonistic. Ibig sabihin, nag-aaway. Hindi nagkakasundo. To each other, continually withstanding and in conflict with each other. So that you are not free, but are prevented from doing what you desire to do. In other words, may labanan. May gera sa iyong panloob. Gusto mong magpatawa, ayaw mong magalit, ayaw mong gumawa ng kasalanan o makaisip ko bisan pumapasok yan. Kasi ang nafe-fit ko bisan yung laman, hindi yung spirit. So, may labanan sa buhay natin. Now, the only way to overcome the old sinful nature is by living a higher level of life. Ano po yun? In the spirit. Higher level of life. Ano ba yung mga agila, yung mga eagle? Ang eagle, paano ba niya kinakalaban ang isang rattlesnake? O ahas, o python? Ano mang klaseng ahas yan? No? Merong picture dyan. Now, the eagle does not fight the snake on the ground. Hindi niya kinakalaban ng kasi alam ng snake matatalo siya. O ng eagle matatalo siya. Kung lalabanan niya ang eagle doon sa kanyang spot. No? Sa kanyang territory. Na marami Kristiyano ganun. Walang prayer life. Wala sa church. Ha? Walang Bible reading. Walang cell group. Pagkatapos nagre-reklamo, Lord, bakit ganito ang buhay ko? Talunan. Diyos ko, bakit mo ako pinababayaan? Kasi pinipil lang manalo sa labanan sa Christian life na wala sa presence ni God. Nasa teritoryo ng kaaway. Halimbawa, ayaw mong uminom ng Red Horse, ng alak, pero sumasama ka sa barkada mo na talagang yung Red Horse, ipapawas yun. Ba talagang, hindi pwede sabihin kay Lord, ilay mo ako sa tukso. No? Hindi po ganoon. Yung awit na, heba yung enyo, o tukso layuan mo ko. Hindi pwede yun. Dapat ganito yun, o tukso, lalayo ako. Diba? Ikaw ang lalayo sa tukso. Pero naikpento sa amin si Bishop Candelaria na nag-aaral kami sa Bible School. Meron daw isang Bible School student. Nag-aaral. And then paggabi, bouncer siya. Kinausap na bishop. Brother, sabi niya, mahirap yan. Bakit nagbabouncer ka? Siyempre, Christian ka. Pastor, para ma-share ko po yung mga pumupunta rito, saka yung mga, ano mo tawag sa mga ladies. No? Ganun ba? Pero brother, sabi niya, baka hindi mo, kaya ka po, pastor, sabi niya. No? O isang araw, hindi na siya bouncer. Sumasayaw na. Tumitable na. Mga kapatid, hindi mo matatalo ang laman pagbabad ka sa telebisyon.
Amen? Ha? Pagbabad ka sa maling barkada. Gusto mo maging spiritual, no? Maging Christ-like, pero wala ka sa church, wala ka sa presence of the Lord, wala ka sa cell group, wala ka sa church. Wala kang prayer life. Kasi yung prayer life, pag nagpe-pray ka kasi, you are rising above the level of the ordinary. Amen? Pag nagbe-meditate ka na, kaya parang nawawala ka sa sarili mo pag nagwa-worship ka. Hindi ibang level na, no? Kaya nga po, the eagle does not fight the snake on the ground. It picks it up in the sky. Itataas niya ito and changes the battleground. When you walk in the Spirit, you are changing the battleground. Amen? Pinabago natin yung lugar ng labanan. Sabi niya, and then releases the snake into the sky. Bibitawan niya. No? Wala nang magagawa. Pero siya, dudurugin niya yung ulo. No? Kasi sabi nga riyan, the snake has no stamina, no power, and no balance in the air. No? Yun ang persa niya eh. Wala siyang magagawa doon. It's useless, weak, and vulnerable, unlike on the ground, where it is powerful, wise, and deadly. Kaya ang eagle gumagamit ng utak. At tayo din po, mga kapatid ko, gusto mo magtagumpay sa laman, walk in the Spirit. Ha? Hindi mo sabihin, kaya ko yan. No. Pag alam mong matutokso ka yan, huwag ka nang titigin. Kasi pag tumingin kang isa, titigil uli. Yung paningin pangalawa, yun na yun. Amen po ba, mga kapatid? So the only way to overcome our sinful nature is by living a higher level of life. Ano yun? Living in the Spirit. Sabi nyo, living in the Spirit. So yun po yung una, realization. Sa akin pala, kaya pala walking the Spirit, hindi ko kaya sa akin sarili. Babagsak ako, magkakasal ko. At totoo yan, marami nang nag-backslide, marami nang nawala sa ministry. Kasi, feeling na malakas. Parang si Samson. Si Samson, anointed, powerful. Sabi ni Samson, malakas ako. Naging babaero si Samson. Hanggang sa isang araw, nawala, umalis ang Holy Spirit sa kanya. Bakit? Nasa teritoryo siya ni Delilah. The lady barber. Diba? Delilah. Kaya sabi, run, Samson, run. So mga kapatid, ingat po tayo. Amen? So, realization. Pangalawa, relying. Relying. Sabi nyo, relying. Pagtitiwala. Pag sabing relying, yung alam mo, yung lakas mo, wala sa iyong sarili. Ang lakas mo nasa Holy Spirit. Kaya nga, lumakad ka sa Espiritu. In other words, nakasakay ka, nandun ka sa lakas, sa kapangyarihan ng Espiritu. Kaya nga, walk in the Spirit. Sabi nga po sa Zechariah 4:6, si Zerubbabel kasi, nahihirapan siya mag-build ng temple. And then may dumating na prophetic word. Grace, 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 sabi doon. Yung malaking bundok na yan, sa harap mo, Zerubbabel, mawawala. Kaya nasabi sa Zechariah 4:6, then he said to me, this is what the Lord says to Zerubbabel. It is not by force, nor by strength, human force, but by my Spirit, says the Lord of heaven's army. So sa buhay natin, we need to rely on the Holy Spirit. Kaya nga po sabi sa Romans 8:14, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, sila ang mga anak ng Diyos. So we need to rely on the Holy Spirit. Kaya nga po, to walk in the Spirit is to rely on His, number 1, guidance, wisdom, revelation, and power. Yan po ang ibig sabihin ng relying. Hindi tayo nagtitiwala sa ating sarili lakas. May mga panahon na challenge yung faith natin. Lord, baka hindi lumayas ang demonyo. Lord, baka hindi gumaling. Alam po, marami pong challenges na naranasan ganyan. Parang nakaka-pressure. Kasi iniisip ko sa sarili ko. Nang ma-realize ko, hindi sa aking power, hindi sa lakas ng boses ko, hindi sa aking sigaw, kundi doon sa tiwala sa Holy Spirit. Nakita ko yung mga milagro ng Diyos. Amen? Makikita natin yung mga milagro ng Diyos. You need to rely on the Holy Spirit. Basta gawin mo yung alam natin dapat gawin. Sumunod tayo, magtiwala sa Panginoon at sa mga mahirap na bagay, ang Holy Spirit ang siyang bahala. Amen po ba? Yan ang ating trabaho. Sumunod at manampalataya. Sabi niyo, sumunod, manampalataya,
At ang Holy Spirit, ang bahala sa mga mahirap na bagay. So rely on the Holy Spirit. At panghuli po, resting. Resting. When you walk on the Holy Spirit, meron kang realization na imposibleng mamuhay ng Christianity without the power of the Holy Spirit. And then you need to rely on that power. Relying on the power of the Holy Spirit sa kanyang guidance sa buhay natin para wag tayo magkamali. Sa wisdom na binibigay niya. Huwag kayong basta magkuha ng business, yung gumagaya lang tayo. Seek the wisdom of the Holy Spirit pag kayo nag-business. Get an idea from the Holy Spirit. And then yung panghuli, resting. Napakadali, no? Baari na bigla kayo. Kung iniisip natin, mahiwaga siguro ang message na walking in the Spirit. Sa bandang huli pala, ang walking in the Spirit, ma-realize mo. Mag-rely ka, and then mag-rest ka. This is the third step in walking in the Spirit. It is not by struggling. It is not by struggling, but by resting on the finished work of Christ on the cross. Tapos na eh. Sumunod ka lang sa Holy Spirit. Wala ka nang dapat gawin pa. Ang gawin mo lang, humakbang ka na lang, mamuhay ka na lang sa patnubay at gabay ng Holy Spirit. Bakit? Lahat ng victory nasa atin na dahil kay Kristo. Now, balikan lang natin ng Galatians. Itong ating, alam ba, ano yung problema sa Galatia? Napasukan sila ng maling teaching. Bumabalik sila sa batas, sa law, sa do's and don't, no? Sa rituals. Kaya ang nangyari sa kanila, pumasok yung struggle. No? Pumasok ulit yung struggle sa kanila, and they are now trying to please God and to obey God through the flesh, through the law. Kaya sabi ni Pablo sa mga taga-Galacia, tingnan yung kanyang salita, nakakatuwa. At sabi niya, ano ba naman kayo, mga taga-Galacia? Di ba? Ninanugo kayo din, ano? Ano ba naman kayo, sabi niya? Hindi ba kayo makaintindi? Nawala yung realization, nawala yung relying, nawala yung resting. Bakit kayo naniniwala sa mga naninilang sa inyo? Hindi ba't malinaw na ipinangaral ko sa inyo ang kahulugan ng pagkamatay ni Kristo sa krus? Malinaw sa kanila, kompleto na, tapos na. Lahat ng requirement ng law. Ginanap na ni Jesus, it is finished. Kaya muli sila bumabalik sa mga seremonya, sa batas. Sa flesh. Sa sarili nilang kakayahan. Kapatid, you can never make it by your own strength. Kaya sabi ng verse 2, ito ngayon ang gusto kong itanong sa inyo. Tinanggap niyo ba ang banal na espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan? Marami sa atin nabubuhay sa mga commandments. Ako, pag hindi ko nagawa ito, baka humalis sa Holy Spirit. Ako, pag hindi ko nagawa ito, baka hindi na ako mahal ng Diyos. Kaya may mga Judaizer, may mga false teacher na dumating. Pag hindi nyo ginagawa niya, hindi kayo ligtas. Pag hindi nyo ginagawa niya, hindi kayo totoong sumasamba kay Lord. At kung minsan, naganyan tayo. Naging biktima tayo ng reliyon, ng rituals. Sabi niya, tinanggap niyo ba ang banal na espiritu dahil sa pagsunod sa kautusan? In other words, bakit nyo nang tanggap dahil meron ba kayong ginawa? Wala po, dahil ba sa inyong galing, sakripisyo? Yan ang tanong niya. O dahil sumampalataya kayo sa magandang balita na napakinggan ninyo. So nang wala sila sa pagtitiwala sa Diyos. Sa verse 3, sabi niyan, talagang hindi nga kayo makaintindi. Maraming Christian, ganyan. Nagsimula kayo bilang mananampalataya sa pagitan ng kapangyarihan ng Espiritu, na born again tayo. By the power of the Holy Spirit, na tayo mananampalataya sa gospel kay Jesus Christ. Amen po ba? Pero maraming Kristiyano ngayon, bumabalik sa laman. Pagod na pagod. They are not walking in the Spirit. Because walking in the Spirit is resting. Sabi niya, bakit ngayon pinipilit niyong magpabanal sa pagitan ng sarili niyong pagsisikap? Sa iba, parang mahiwaga ito. Kasi nga po, religion, rituals, pag hindi ginawa ito, hindi ginawa yan, hindi ko kalugod kay Lord. Parang nakaprograma lang, kamukha sa mga Jewish
ceremonial system nila, and then sa mga commandments nila, na pag hindi nila sinunod yun, hindi sila nagpatuli, hindi sumunod sa utos ni Moses, hindi ginawa ang ganyang mga klaseng festival, mga pagdiriwa, mga piyesta, mga pag-observe sa mga buwan, no? Mga festivals, kulang ang pagiging Kristiyano yun, sabi nila. At kung minsan ginaganon tayo ng reliyon. Nang sabi ni Jesus, Tetelestai, it is finished, wala ka nang dapat gawin pa, tapos na lahat. Ang nangyayari, nagmamanifest yung salvation na yon as we walk in the Spirit. Unti-unti tayong binabago ng Holy Spirit. Amen? Hallelujah. Ang ganda ng mga word, ano? Parang ayaw kong tigilan na basahin. Ang sabi ng verse 4, sabi niya, wala na bang halaga sa inyo ang naranasan nyo? Mawawala na lang ba ito ng kabuluhan? Kasi bumabalik sa old religion. Issue sa kanila ang haba ng buhok. Ang damit, issue sa kanila yun. Ang daming issue. Yung kinakain, huwag mong kainin yan. Pag kinain mo yan, hindi ka na banal. May mga ganyang religion na para bang nakasalalay ang kabanalan nila at salvation nila pag hindi sila kumain ng balot. At pag mahaba ang buhok nila. Ay, sorry po, baka may tinatamaan na ako. Now, verse 5. Hindi ba't ibinigay sa inyo ng Diyos ang kanyang Espiritu? At sa pagitan niya, gumagawa kayo ng mga himala. Bakit nawawala yung himala ngayon? Because we are no longer walking and living in the Spirit. We are trying to please God and to obey God according to do's and don'ts, to rituals, to old system. Tinanggap niyo ba ito dahil sa pagsunod sa kautusan? O dahil sumampalataya kayo sa magandang balita na napakinggan ninyo? So sa madaling salita, no, nawala ang kanilang pagtitiwala doon sa finished work of Christ on the cross. They are now living in the flesh, not in the Spirit. Kaya napakahalaga, meron tayong realization, meron tayong relying, at meron tayong resting. Sabi niyo, resting. Ang ganda ng pagkasabi sa The Passion, sa Hebrews 4:10, sabi riyan, as we enter into God's faith rest life, God's faith rest life, we cease from our own words. Kaya nga, walking the Spirit Hindi sabi, walk on your own self. Hindi sabi, walk on your own strength. Hindi sabi, walk on your own ways. Walk in the Spirit. You cease to work your own way. You are now walking, relying, resting in the Spirit. Bakit? Finished Just as God celebrates His finished works and rests in them. Kaya naupo siya, says naupo. Hindi na nagtatrabaho. Kaya nga po, itong challenge. Itong gawin natin. Enter into Jesus' complete and total victory. As you walk in the Spirit, you are entering into Jesus' complete and total victory in the Spirit. Amen? Kaya milagro, araw-araw. Walking in the Spirit. So, ang walking in the Spirit hindi mahiwaga. No? Ang basihan niyan, ang krus. Ang complete sacrifice, work of Christ on the cross. Kaya ang pundasyon palagi si Jesus Christ. Kaya hindi sinabing, walk on your power, walk on your own strength, walk on your own ways, walk in the Spirit. Mamuhay tayo, hindi sa ating mga gawa. Mamuhay tayo. Ano yun? Pa-control tayo, pagabay tayo. Holy Spirit, ano po ang gusto mo? Holy Spirit, anong gagawin ko? Holy Spirit, paano magpe-pray ngayon? Amen? Holy Spirit, sino share ko ng gospel? Pagod tayo kasi malilit ka sa yung mga ginagawa na ginawa natin na mga sariling patakaran. Kaya pag ang iba hindi ginagawa, yung ating mga sariling patakaran, hindi sila pasado sa atin. Meron tayo sariling standard. Balik tayo sa Holy Spirit. Ipapalubalan ko pa po ito sa mga darating na araw. Tayo pong lahat ay tumayo. Sabi niya, walk in the Spirit, sabi. Hindi sinabing walk in your strength. Walk according to your effort.
Hindi sinabing walk in your power, in your wisdom, but walk in the Spirit. Let us welcome the Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome. Are you resting on the finished work of Christ? Are you relying on the power of the Holy Spirit? Ama, salamat sa katotohanan ito. Aangat ang aming pananampalataya. Lalalim ang aming pagkakilala sa inyo. Ang tinuro niyo po sa amin sa gabing ito. Ito po ay maging bahagi ng aming buong pagkatao. Matanim sa aming espiritu, sa aming puso, sa aming kaluluwa. And we will walk in the Spirit. We will rely, we will rest in the Spirit because we have experienced a realization. We will fight our battle not on the enemy's ground. We will fight our battle in the Spirit. It's the anointing that will break, that breaks every yoke. In the Spirit, everything is possible. Not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. And we will be led, we will be dictated by the Holy Spirit. Not by our emotion, not by the words of men, not by the flesh, but by the voice of the Holy Spirit, by the leading of the Holy Spirit. Salamat, Lord God, binabago mo ang aming mga buhay. Unti-unti mo kami binabago hanggang maging kawais kami ni Kristo. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Salamat sa ginawa mo sa gabing ito. Kayo po na mga may karamdaman, as you worship the Lord in spirit, as you walk in the Spirit, you will walk in miracle. You will walk in victory. This is how we fight our battle. Abang Diyos, sa iyo po lahat ng kapurihan. Sa amin pong pansamantalang pag-iwalay, gusto po namin, Lord, alam po namin hindi ka patapos. Hallelujah. Salamat binubuksan mo ang aming mga mata. Salamat lumilikha ka ng pagkagutom sa aming mga puso. Salamat po sa gabi ito. And Father, we give you all the praise tonight. We give you all the glory. We give you all the honor. Holy Spirit, we love you. Lord Jesus, you are our Master, our everything. Father, we appreciate you. Salamat po ng marami. Hallelujah. Lahat ng pinagaling, lahat ng pinagpala, lahat ng napuspos, lahat ng tumanggap ng kapahayagan. Sige po, pasalamatan mo, Lord. Palapakan mo siya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you for the victory. Thank you for the healing. Thank you for the miracle. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ibigay natin sa Diyos ang lahat ng kapurihan. To God be the glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood, He has saved me. With His power, He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Praise the Lord. Amen, amen, amen. Maraming pong salamat. To God be the glory. God bless you all po. We love you. Keep reading the Bible.
Bible, read about the Holy Spirit. Talk to the Holy Spirit. Amen. God bless you. We love you po. Shalom. Opo na po tayo. God bless.